Kagisan ng mga passionate na. So, ayun. Mag-aral na tayo kasi wala pa akong ginagawa. So, nag-ML lang ako. Tapos, nanood pa ako ng I'm Drunk, I Love You. Tapos, alam mo, I know it's ano po yung story nga, it's like, ano to? Like, unrequited love. Pero, ang na-absorb ko sa film is yung future. Like, ano gagawin ko after grad? So, yun yung mas na-absorb ko. So, medyo kakaiba. Sorry. But anyway. Okay, so ano na? So, na tayo? Kanya mo guilty na ako kasi extra ko na sa Thursday. At di pa ako nag-aaral. So, mag-aaral tayo mga putang. Anyway. So, let's prove this. So, ibig sabihin na to is the limit daw ng sequence na n squared minus 1 over n squared plus 1 ay 1. So, we will prove using the epsilon n definition. So, syempre, as usual, start kasi let epsilon greater than 0, so positive. And take n to be a natural number such that n is greater than something. So for now, di natin alam what is that something. And yun yung hahanapin natin in preliminary analysis. So mag-PA tayo. Okay. So yeah. So kaya start the PA. So usually, kung syempre kung PA, start ka sa yung mismong sequence. So n squared minus 1 over n squared plus 1 minus the limit, which is 1. Kasi yung gusto mo pakita na limit is yung 1. So, ima-minus mo siya sa 1. Tapos, perform algebra. So, ano lang yan? LCD. Sabi ni Mathway, so minatway ko to kasi tinatamad ako. Ano lang daw siya? Negative 2 n over n squared plus 1. Itong negative, so kaya ko siya isulat as absolute value of negative 1 kasi multiplicative ang absolute value. So, isa siya sa property. So, balikan yung 2. So, 2 over n squared plus 1. Then, so, syempre, yung negative 1 magiging 1. Tapos, itong 2 over n squared plus 1, kaya ko natanggalin yung absolute value. So, bakit kaya ko tanggalin yung absolute value? Kasi I'm sure na positive to. So, bakit siya positive? Kasi yung 2 ay positive. So, 2 is positive, tapos yung n naka-square. So, yung n, this is a natural number. So, mag-start siya sa 1, 2, 3. So, this is an integer. Positive integer yung n. Tapos, isa-square mo pa, edi positive talaga. Kasi, square of a positive actually, square of any real number is positive. So, pag in-square mo, sure kang positive. Tapos, dadagdagan mo pa ng 1. Edi sure ka positive yung denominator. Positive yung numerator, positive yung denominator. So, positive yung buong fraction. So, kaya ko tanggalin yung absolute value. Tapos, ito, may argument ko. Itong 2 over n squared plus 1, kaya ko tanggalin yung plus 1 sa baba. So, bakit? Bakit? So, yung yung 2 over n squared plus 1, mas maliit daw sa 2 over n squared. So, bakit? Okay, let's recall yung theorem sa order actions. So, sure tayo, yung n squared plus 1, mas malaki yan sa n squared. Ito, sure ka dyan. Dapat. Kasi, syempre, n squared, tapos nagdagdag ka ng 1 sa kabila, edi mas malaki yun kasi positive naman si 1. Tapos, di ba may theorem sa order actions, chapter 1.3? 2 ata. Sorry ka matandaan. Tapos, pag nireciprocate mo yan, di ba pag nireciprocate mo yan, mababago yung inequality. So, 1 over n squared plus 1, less than na siya. Magiging less than. So, mababago yung inequality. Tapos, magta-times 2 ako both sides. Pero, since 2 ay positive, mariretain yung inequality. So, magta-times 2 ako both sides. Pag nag-times 2 ako both sides, edi mangyari is 2 over n squared plus 1. Since 2 is positive, mariretain yung inequality. So, retain the inequality kasi 2 is positive. So, yeah. Basically, ito lang yung, yan lang yung mini proof para dun sa argument na to. Okay, so that's, okay, so tapos na. Ayan. Asa na? Where is it? Where are we? Tapos, okay. Asa na ako? So, ano na next nito? Di ba meron ding di ba kasama din sa assumptions nung epsilon n proof is yung sa ano yun? Such that n is greater than, tapos for all small n greater than or equal to n. Di ba may ganun din? Yun. For all small n greater than or equal to n. So, syempre, pag in-square mo yan, may-retain din yung inequality. So, n squared greater than or equal to big N squared pa din. Tapos, pag ni-reciprocate mo, change inequality. Change inequality. Tapos, magka-times 2 ako both sides. Magka-times 2 ako both sides, pero since 2 ay positive, retain. Mare-retain yung inequality. Ayan. So, ang nangyari is, ito ay 2 over big N squared. And this is less than epsilon. So, from here, hahanapin na natin si big N. Mahanap mo na siya. Kasi ang mangyayari lang dyan is pagpapalitin mo lang yung n squared tsaka yung epsilon. So, sulat natin in a red ballpen para, malinaw. Para, ano to? Malinaw. So, mayroon kang 2 over n squared less than epsilon. So, pagpapalitin ko lang, so this is valid by yung mga properties of inequality, yung multiplication of something. Hindi ko kasi sure ano yung tawag, pero yeah.
So, ayan. Tapos, para nakuha si n, edi square mo yung, ay, square root mo lang. So, 2 over epsilon is n. So, ito na yung choice of n mo. So, that will be your n kanina. So, isupply na natin yun. And we take note, this is defined kasi yung epsilon ay strictly positive. Ay, positive siya, so di yan mag-0. So, di yan magiging undefined. Yeah. So, yeah. So, yan yung n mo. And tapos na tayo sa PA. So, sulat lang natin yung proof. Actually, na-type ko na siya. Wait lang, asa na? Ayan, sa baba. Ayan. So, ayan. So, ayan. Ay, wait lang. Dito pala na-type. Take n such that n is 2 over. Wait lang, guys. Hindi ko kasi na-type. Sorry na. Siya na. Okay, so balik tayo sa PDF. Wait lang, it's loading, it's loading. Okay, okay, okay. Okay, asan siya? Ang tagal mag-load. Ang tagal mag-load. Ayan. Okay, so take n to be a natural number such that big N is greater than wait, square root of 2 over epsilon. Okay, tapos thus for all n greater than big N we have. So ito na. So yun lang din ginawa natin. Tapos, ayan, pag sinubstitute mo yung n, I mean yung n squared kasi from this inequality, magaganyan lang yan. Like, nagets mo ba? Ito, tumawid tayo dito from here. So parang quote-unquote, sinubstitute mo lang. Pero hindi talaga substitute yung reason dyan kasi less than. Kasi ito, greater than. So kapag ni-reciprocate mo yan, magiging 1 over n less than 1 over square root of 2 over epsilon. Tapos times 2 both sides. Tapos i-square mo yung n, tapos i-square mo yung 2 over epsilon. So kaya ganito. So retain the inequality. Tapos, ayan. So pag in-square mo to, edi syempre magiging 2 over 2 over epsilon. So matatanggal lang yung square root kasi naka-square. Di ba magka-cancel to? Magka-cancel to, magka-cancel to. So magiging 2 over 2 over epsilon. Yung 2 over 2 over epsilon, pwede ko siya isulat as 2 times epsilon over 2. Kasi di ba ano yun, yung division of fractions. Di ba pag may division of fractions ka, kunwari 2 divided by 1 half, magiging ano siya, 2 times 2 over 1. So yun yung nangyari dito. So magiging 2 times 2 over, 2 over 2 over epsilon, magiging 2 times epsilon over 2. Magka-cancel yung 2, mariretain ay epsilon ka epsilon. And then, by definition, ano yun na, tapos na. Tapos na. Wait, sige nga, isulat ko nga. Baka kasi nagulan kayo, ano nangyari dito, ba't siya naging less than epsilon? So, di ba? Meron kang 2 over square root of 2 over epsilon, tapos naka-square. Tapos, eto guys, magiging ano lang yan, 2 over 2 over epsilon. Magka-cancel yung square root. Tapos pwede ko isulat as 2 times epsilon over 2. Division of fractions, magka-cancel yung 2 magiging epsilon. So actually, that pala ano to, less than or equal to. Actually nga dapat equal eh. Pero okay lang. Kasi as long as mag-less than pa din naman. Kasi ang importante itong less than ko. So okay, tapos na. Chanel, ay, what happened? Oh no, what happened? Okay, so pala tayo sa next item. Actually, same lang yung process. So, di ko na siya ipi-PA kasi same lang. So, ang nangyari guys, so ito na. Ang ipapulog mo naman isang sequence na to. Ay yung magko-converge daw siya sa 3 halves. So, i-minus mo to, minatway ko to, sabi ng math, ito. Tapos, ito, 13 over 4n plus 10. So, ang nangyari is yung kanina, ginawa natin yung multiplication ng negative 1, yung absolute value ng negative 1. So, maging 1 lang siya. So, mawawala. So, 13 over 4n plus 10. Pero yung 13 over 4n plus 10, mas maliit siya sa 13 over 4n. Kasi ang nangyari dito, di ba, mas malaki yung denominator. Pag mas malaki yung denominator, ibig sabihin, mas maliit yung buong fraction. Kung ano, meron akong 5. 5 yung numerator ko. Pag dinivide ko siya by 2, kunwari 5 halves, di ba nag-pass 1 pa siya? Pero pag nilakihan ko yung denominator, sabi natin 6. So 5, 6, less than 1 na siya. So mas maliit. Mas liliit yung buong fraction pag mas malaki yung denominator. So yun lang yung argument doon. Kaya magiging 13 over 4 and tapos from this inequality, magiging masusunod to, 13 over 4 and kasi mangyari, pag i-reciprocate mo to, ay, hindi. Ang una niyong gawin dito, from here, times no, both sides ng 4. So 4n is greater than equal to 4 over n. Reciprocate, mababago yung inequality. Magiging 1 over 4n less than or equal to 1 over 4 big N. Times 13 both sides. So 13 is positive, so ma-retain ang inequality. Kaya nakuha mo to. Tapos yung choice of n mo is 13 over 4 epsilon. So usually, so parang gano'n lang kanina. Kasi anong nangyari dyan is, di ba meron ka sa PA, from PA, ito yung mangyayari sa PA mo eh. So sa PA mo, meron kang ganyan. So kung hahanapin mo sa epsilon, edi pagpapalitin mo lang siya. Ay sa epsilon, si n pala, si n. Pagpapalitin mo lang, ayan. Di ba? Magic. So ito na yun. So yan na yung magiging choice of n mo. Tapos magka-cancel yung 4, magka-cancel yung 13. So this is just magiging 1 over epsilon, which is just epsilon. And actually dapat equal to. Equal. Pero okay lang kasi naka-less than ito. Oh, yes. And we're done. Tapos na. Yes. Actually, kinuha ko na to sa module, yung item na to. Kasi mayroon sa module, ito. Asan yun? Asan yung exercise? Ito kasi na-prove sa class.
Tinog na to sa sir. Miss sa sir. Tinog na yan ni sir. Ito hindi pa. So, yun lang yung tinog natin. And yeah, I'm done. And voila. I'm Sarah Eshma. Bye.